Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Ang Galing Mo Doc. Hatid po sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Ako po ang inyong makakasama, Faith Salaver Clamor, sa isang oras ng talakayan tungkol po sa pangangalaga sa ating oral health. At syempre, kapartner natin ang ating friendly dentist partner sa ating programa. Past president po siya ng Parañaque Dental Chapter Incorporated. Graduate po siya ng UP Manila noong 2008 at owner po ng Beausentials by Mia. Syempre, ang ating kapartner, Dr. Mia De Jesus. Doc Mia, good morning. Good morning sa lahat na nakikinig ng Ang Galing Mo Doc. And of course sa ACS, magandang umaga. Magandang umaga sa lahat ng mga nakatutok sa aming talakayan lagi ni Doc Mia dito sa programang Ang Galing Mo Doc. At para samahan tayo sa ating discussion ngayong umaga tungkol sa veneers or dental veneers. So Doc Mia, so sa mga gustong magpaganda. Kasi super expert to si atong guest natin. Sa mga gustong magpaganda ng ngipin, ayan yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Siya po ay isang dental professional with a Doctor of Dental Medicine degree specializing in aesthetic dentistry. She graduated from the class of 2018 at Centro Escolar University, Manila. She also completed basic aesthetic dentistry training at Clayton Omai King Dental Aesthetic Center and pursued an advanced course in aesthetic restorative dentistry in Pohnpei, Cambodia. Recognized on her YouTube channel, YouTuber din pala itong ating guest, and social media platform, she is known as Dr. B. Ayan. Furthermore, she serves as an advocate and influencer, passionately promoting enhanced oral health. Makakasama po natin sa ating programa, Dr. Maria Bianca Belay. Doc, magandang umaga sa'yo. Good morning po sa lahat ng listeners and good morning po sa naggagandahan nating mga broadcaster today. Fresh na fresh from Nueva Ecija. Si Dr. Bianca o Doc B from Nueva Ecija. So, punta mo natin yung YouTube mo. Paano mo naman naisipan na mag-put up ng YouTube at maging influencer/dentista? Actually, nag-start yan nung pandemic. Yes, kasi nagpunta ako ng Canada. I tried na mag-exam sa Canada, magkaroon ng license, and then dumating sa point na wala kang ginagawa kasi nga pandemic. I cannot work kasi lang ako doon tourist visa. So, naisipan ko lang na ang daming nagtatanong about dental, so bakit di ako gumawa ng YouTube channel? Noong una, parang gumagawa pa ako ng mga personal videos, ganyan, about myself. Pero nung dumami na yung nagtatanong about dental, parang sabi ko, na-appreciate ng mga tao kahit simple question lang, tas nasasagot online, nakakatulong ka na. So, doon nag-start, and then doon din ata nauso yung veneers talaga. So sabi ko, gawan ko nga ng detailed video yung veneers. Like, I have a 15-minute video ata about dental veneers na hindi lang siya yung simpleng, ito yung types ng veneers, ito yung advantage. Detailed talaga yung ginawa ko. So, because of that, na-monetize ako, doon ko nalaman na na-appreciate pala ng mga tao yung talagang in-explain mo ng mabuti. Kasi gusto din nilang malaman At yung 15 minutes na i-discuss ulit natin ngayong umaga. For 1 hour. Yung naalala ko ba? Kung 15 minutes yun, Doc, 1 hour tayo ngayon. Mas marami kang time mag-explain. Speaking of dental veneers, alam mo, Doc Mia, parang naging aware yung mga tao because of dental veneers dahil sa mga influencers. Yes. I think so. Dahil ang dami mga influencers, ang ganda naman ng ngipin, ang perfect naman. So, tangan, Doc B, sa mga wala pang idea, ano ba ang dental veneers at saan ito gawa? So, ang dental veneers, ito yung isang procedure or treatment na ginagawa namin sa isang dental clinic. Of course, dentista lang ang maaaring gumawa nito. Para siyang kung ihahalin tulad natin sa ibang bagay, di ba nagpapalagay tayo ng extension sa kuko? So parang ganun lang din, pinapatong siya sa totoong ngipin. Sa totoong ngipin lang natin siya pwedeng ilagay. At kung ikukumpara natin siya sa jacket crowns, yun kasi yung usong term ng mga tao kahit nung araw pa. Yung jacket crowns kasi pinapaliit yung ngipin, lahat ng surfaces binabawasan. Itong veneers, sa harapan lang nagbabawas. So very conservative treatment siya. Actually, meron pang no prep veneers, possible yon. Merong very less invasive, like
parang i-roughen mo lang yung surface. Kasi kailangan ng space for the veneers unless kakapal kasi yung veneers or yung material na ilalagay. So yung iba, medyo naka-atras naman yung ngipin, pwede tayong mag no prep or minimum prep na veneers. So yun, kung pag-uusapan naman kung saan siya gawa, may madaming materials na ginagamit sa procedure na to. Meron tayong direct composite. Siguro yung iba nalilito kasi ang dami ng terms ngayon. Meron ng tinatawag na zirconium reinforced veneers. Meron ng direct composite veneers, premium veneers. Lahat ng yon nag-under lang sa composite veneers, which is composite. Technically, yun lang yung ginagamit natin na pampasta. Tinawag siyang direct kasi dentista mismo yung nagsha-shape ng composite doon sa ngipin mismo ng tao. Ibig sabihin sa bibig talaga ginagawa. And then meron din tayong mga indirect. Sa indirect naman, madaming materials. Meron na tayong ceramic polymer material. Ceramic polymer para din siyang composite pero mas matibay yung material, ino-oven or binibake siya sa laboratory. And then meron din tayong lithium disilicate. Madaming brands ng lithium disilicate. Pero yung parang gold standard natin is IMAX. So, meron din tayong zirconia veneers which is very controversial. Hanggang ngayon, meron pa ding discussion or arguments about dapat bang gamitin yung zirconia veneers. Pero ako, personally, ang ginagamit ko lang madalas yung composite and yung IMAX or yung lithium disilicate. Doc Mia, based on your experience, dahil nag-aesthetic dentistry ka na, bakit nagpapa-veneer ang isang tao? It's usually, pag nagpa-veneer ka, it's usually aesthetic talaga. So, meron kang aesthetic concern lang siya talaga. Kasi, ang sabi nga ni Doc kanina, minimal prep, paminsan no prep pa. So, hindi basis ang kapit, alam mo yun, hindi basis yung cavities, gano'n. So, it's really, gusto mo lang talagang magpaganda. Yun lang. Tingin ko yun lang talaga naiisip ko na indication for veneer. Gusto mo lang talaga medyo ma-modify yung smile mo. Gusto mong mas maganda yung smile mo. Paminsan yung color. Gusto mo medyo lighter shade or darker. Hindi ko alam. Pero yun. So, basically, aesthetic talaga yung concern nitong veneers. May mga patient ba, Doc B, na hindi pwedeng mag-veneers? Meron, unang-una yung wala ng ngipin. Oo. Kasi may mga nagtatanong talaga na syempre minsan yung mapapaisip ka na ay medyo hindi nga nila naintindihan. Kasi yung iba nagtatanong pwede pa ba sa pustiso? Pwede pa ba sa nakalumang fixed bridge na? So, ito kasing procedure sa veneers, kumakapit lang talaga siya sa totoong ngipin eh. Oo. So, ayun, isa din yun sa mga frequently asked question. Talaga pwede pa ba sa nakapustiso? So, hindi po pwede sa nakapustiso. Maraming contraindication actually. Paminsan, kapag yung pag wala ka ng enamel, yung outermost layer ng tooth, medyo magdadalawang isip na kami kung i-veneer ba namin o ika-crown na. Or paminsan, yung mga yung mali yung bite, very yun ang important din talaga. Kapag hindi maganda yung bite mo, baka kailangan mo muna magpa-braces, gumawa muna ng ibang procedures before ka magpa-veneers. So, ang veneers talaga, kailangan ng napakagandang diagnosis kasi very dependent kami sa materials namin na pangdikit. So, yung resin cement. So, very dependent kami doon. Saka, yung quality ng ngipin, syempre, mas madali siyang matanggal kung isang part lang ng ngipin yung kinakabitan. Kaya, very important ang diagnosis. Hindi lahat talaga pwedeng i-veneer. Nabanggit nga ni Doc Bianca kanina, pag fixed bridge, di ba, parang mas maraming ngipin ang kailangan bawasan. Meron ako nakitang friend, para siya naging shark tooth. Oo. Tsaka yung fixed bridge, kasi technically, para lang siyang jacket crown din. Pero yung fixed bridge, ginagamit sa may mga nabunutan na nga ng ngipin. Para lang siyang pustiso din, pero fixed. Hindi siya removable. Tsaka, isa pa, yung mga tao din, napapansin ko lang to, Doc, based on experience, madami din talaga na galing sa ortho, sa braces na treatment. Totoo pero naman, hindi sila satisfied dun sa final results. Una,
hindi siguro ganun kaganda din yung shape ng original Yes, nilang ngipin. Pangalawa, gusto nila talaga ng mas maputi. Oo, kasi yung iba, mahilig sa coffee. Yeah. Ang ngipin natin, katagalan, dumidilaw talaga habang tumatanda tayo. Kasi ang ortho kasi is really just the alignment. Oo. Alam mo yon, yung bite mo. Pero kung hindi ka satisfied sa actual ngipin mo, veneers na yung susunod dyan. Pero hindi naman ibig sabihin na okay lang na wag mag-braces, veneers ka agad, or kailangan talaga mag-braces ka pa din if kailangan. Depende din sa case. Yun nga, sabi ni Doc Mia, minsan yung bite natin, may mga bite kasi na mas na-forward yung lower, o kaya magkapantay yung upper, lower, whereas kailangan, mas naka-forward yung upper. So kapag ganun kasi, mababasag lang yung veneers kasi kumakain tayo. So dapat, importante din yung bite, at importante din yung health ng gums na hindi lahat pwedeng mag-veneers kung may gum disease, ganyan. Kasi lalo lang lalala yun. So basically, isa rin sa mga una namin titingnan yung hygiene. Yes. Kasi kung natural teeth pa lang, hindi mo na maalagaan, what more, yung meron ng foreign body, yung meron ng mga restorations. Kaya kung mapapansin mo rin here, yung sa tanong mo rin kanina about kung kailangan mag-ortho, mapapansin mo sa maraming mga dentista dito ang nagsasabi when we are talking about veneers and ortho, ang veneers is usually an alternative to orthodontics. Kung kaya. So, kumbaga parang di ba ang ortho masyadong matagal. Yung mga medyo may edad na ayaw na mag-braces. Yeah. So, usually veneers na ang papalit dyan. Kung possible naman. Na veneers agad. Sasagutin natin yung tanong na nakaka-bad breath daw ba ang pagkakaroon ng veneers? At nakakasira ba ito ng ngipin, Dr. Bianca? No? So, yan po ang ating sasagutin with Doc Mia this morning sa ating programang Ang Galing Mo, Doc. Hatid po sa atin ng Unique Toothpaste, oras sa buong Pilipinas, 16 minutes makalipas po ang alas 11 ng umaga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Nagbabalik po ang ating programa Ang Galing Mo, Doc. Kasama niyo pa rin po ako, Faith Salaver Clamor, Dr. Mia De Jesus at ang aming guest ngayong umaga, Dr. Bianca Belay. Pinag-uusapan ng veneer. So, Doc B, naputol tayo dun sa tanong na nakaka-bad breath pa daw ang pagkakaroon ng veneers at nakakasira ito ng ngipin? Una kong gustong explain is, di ba yung kahit sa totoo nating ngipin, kahit wala tayong veneers, pwede tayo magka-bad breath. So, si veneers kasi, kailangan natin siyang isipin na parte na siya ng totoo nating ngipin. Hindi natin siya pwedeng sabihin na cause yun ng bad breath. Kasi ang bad breath or yung bacteria natin sa bibig, may cause yan eh. So, minsan, hindi pala tayo nagpapa-cleaning, nagpa-veneers lang tayo, pero hindi na tayo bumalik sa dentista. So, di ba nga minsan may maipit lang na pagkain or tinga sa ngipin na mamamaga na agad yung gums natin. So, ano ba yung mga causes of bad breath? Yun, kapag hindi nagpapa-cleaning, madumi yung ngipin, kumakapal na yung tartar, hindi naaalis yun. Isa pa na lagi kong sinasabi sa mga patients ko, kailangan nililinis yung dila. Oo. Mahalaga din yun. Hindi pwedeng brush ng ngipin. Kailangan, sinasuggest ko nga tongue scraper, hindi yung toothbrush talaga eh. Kasi minsan sa toothbrush, nandun pa rin yung bad bacteria sa bibig natin. So, etong issue about bad breath, madalas ko itong naririnig actually sa mga beauty queens. Yeah. So may mga... Ano yung sabihin yung beauty queens yung bad breath or... I think karamihan ka sa mga beauty queens sa naka-veneers. Yes. Karamihan sa beauty queens naka-veneers. So, ang sinasabi ko dun sa nagtanong, sabi ko, kailan po ba kayo huling nagpa-cleaning? Baka kasi after the veneer procedure, hindi na bumalik. Kasi kailangan, katulad na totoo natin. Coronation natin, hindi na nagpa-cleaning. Makikita mo na lang sa picture na mamagana yung gilagid. So, kailangan talaga proper hygiene pa rin. Yun pa rin. Not because naka-veneers ka. Kasi ang dami ko ring patient na after 6 months, after a year, after 2 years, ang ganda pa rin ng walang namamagang gilagid. Kasi talagang inaalagaan. Hindi lang brushing, flossing din, yung sinusunod nila yung mga suggestion ko after the procedure. So nasa pag-aalaga din talaga. Parang relasyon lang, di ba? Pag inalagaan mo, tatagal. May hugot si Doc yun. Kasi happy siya eh. Nag-aalaga yun eh.
Doc Mia. So, On the dental side, I think may misconception kasi sa mga dating materials. I think usually ginagamit nila mga old GI cement. Yes, yes. So yun kasi medyo nalulusaw, yun. So dun pumapasok yung mga nagsishrink, ganyan. Ngayon, medyo advanced na, better na yung mga materials natin for cementation. So resin cement na rin yung ginagamit natin. Kaya nalilesen din yung mga bad breath na nangyayari. Kaya yun. Pero at the end of the day, yun nga, kaya nga sinasabi namin kanina na we won't also give veneers kung in the first place, hindi maganda hygiene mo. Improve mo muna bago ka namin bigyan ng kahit implant veneers. Improve mo muna siya kasi once na may veneers ka, sa totoo lang, mas mahirap and mas meticulous ang hygiene. Kaya dapat, ngayon pa lang, magsipag ka na mag-brush, mag-floss, and magpunta sa dentist. So, paano naman, Doc Mia, yung nakakasira ng ngipin? Well, yung nagkakakavity sa ngipin. Ganon din. Kasi kung hindi ka rin wala ka rin magandang hygiene, saan ba nanggagaling din yun? Diba? Sabi nga kanina ni Doc, kahit naman walang veneers, pag hindi mo siya inalagaan, masisira pa rin ang ngipin eh. Kasi may bacteria kang iniiwan dyan. So, ganon din ang veneers. Siguro sinisisi lang nila para lang may masisi, para lang may masabi. Diba? Dahil sa veneers ko. But then, of course, yun nga, mas mahirap din kasing alagaan talaga kapag may foreign body ka na. Talagang tatanggapin mo na mas magpo-floss ka na normal, usually 3 months na ang balik mo sa dentist instead of 6 months para mas assured na hindi mamamaga yung mga gilagid. Kapag may problema, ma-detect agad. Diba? So, Doc Bianca, ano yung usual process pag halimbawa may pasyente at gustong magpa-veneers? Ako, magkaiba kasi sila sa composite and sa indirect or yung mga porcelain veneers. So, si porcelain kasi pinaprocess pa sa laboratory. Si direct composite veneers, pwede mo siyang gawin in a day. Pero in my case kasi, kailangan natin siya i-schedule kasi matagal siyang gawin. Like 4 to 6 hours. Yes. Kasi, lalo na kung ang ipapagawa ng patient, 6 to 8 na ngipin. So, isang ngipin pa lang, baka isang oras, 2 oras ka na dun. Kasi we will prepare, we will restore, like yung i-shape namin yung veneer sa ngipin ng pasyente. Mag-trim and polish pa kami, which is medyo matagal-tagal din gawin. So, syempre, we need to make sure na maayos yung gawa namin, na floss pa rin, hindi dikit-dikit na composite. Kasi may mga ganun na cases na pinagdidikit-dikit yung composite, which is hindi ko siya ina-advise kasi paano mo siya ma-floss, paano mo siya malilinis. Kahit na ultrasonic scaler, hindi makakapasok dun sa pagitan ng ngipin. So, and mag-cause pa ng baka gum disease in the future. So, si direct composite, pwede siyang matapos in a day. Kasi may mga dentista na very talented talaga. Kaya nila nang walang... Hello sa mga dentista. Yes, I can name few, pero talagang napakadami. Madami sila. Kilala niyo na kung sino kayo dyan. Sobrang madaming magaling na dentista na actually, yung iba kaya ng 2 oras eh. So, depende sa talent din ng dentista. Pero in my case, medyo matagal. Medyo may pagka-OC. So, ako, parang 2 appointments. Una, ginagawan ko kasi siya ng smile design. Ang tawag namin nila Doc Mia doon, iwa-wax up namin, magma-mock up ka sa patient para alam mo lang din yung bawas na kailangan, para makita din natin kung bagay ba yung length na yon, yung shape na yon. So, 2 appointments. Si porcelain, mga medyo 3 appointments yan. So, sa una, i-impression na namin kasi nga katulad din dun sa direct composite, sa una, mag-i-impression and then yun nga, gagawa kami ng smile design. And then sa second appointment, yun na, yung smile design kasi na yun din yung magiging temporary veneers ni patient. Dun sa second appointment na yung preparation ng ngipin. And then we will take a final impression. Yun yung isi-send sa lab. Habang hinihintay yung final porcelain veneers, naka-temporary veneer si patient. So, it will take like 7 to 10 days, sometimes 2 weeks yung processing kasi depende pa sa laboratory mo yun. Kung ipa-prioritize ka nila o hindi. At sa dami din na lang ginagawa kasi ngayon talaga madaming nagpapa-veneers. So, kailangan si patient ready din siya sa tagal. Kasi may mga patient na 1 week lang uuwi dito ng Philippines. Ako in my case, madami akong patient kasi nagaling abroad kasi nga nakikita nila sa YouTube. Tsaka mahal dun eh.
sobrang mahal sa abroad, parang 3,000 to 6,000 US dollars per tooth. So, mas gusto nila umuwi na lang, makakapagbakasyon pa. So, mas matagal lang yung processing kay porcelain. Pero, mas matagal din kasi yung itatagal ni porcelain compare sa composite. Kasi mas matibay talaga. So, mas mahal yung porcelain. Yes. Yun na yun. Yung mga tanong nila, ano ba ang mas mahal at mas mag-message na lang kayo kung saan yung gusto magpagawa dahil iba-iba din ng presyo. Pero mas tumatagal siya. Although, in fairness naman sa mga direct composites, yung mga yun yung ginagawa namin chair side, marami din namang happy hanggang ngayon. Parang, yes, diba? tumatagal din naman I think siya. it's, maganda na yung again, materials. it's also because magaganda na yung mga materials ngayon. Medyo nag-improve na rin talaga. And I think the techniques also right now, no? So, mas nag-i-improve na rin. Mas maganda, ewan ko, happy na rin talaga sila eh. Pero syempre, at the end of the day, porcelain is porcelain. Yeah. May limitations naman din lahat. So, anong nakita mong dahilan siguro, Dr. Bianca, no, na mas marami ngayon na parang pumunta sa clinic, ay gusto kong pa-veneers, diba? Kasi parang dati, pupunta lang ng clinic for bunot, for other, for pasta, diba? Fixed bridge, or magpapa-jacket. Ngayon, gusto kong magpa-veneer. So, ano ba yung naging trend for... I think because of the influencers na nga lang din talaga. And because of TikTok. Alam niyo naman yung nagawa talaga ng TikTok sa mga buhay natin. So, alam mo ako, ang tingin kahit ko, dentista, di ba? Hindi lang. Zoom meetings also. Kasi feeling ko nung mga pandemic, di ba? Nung Zoom meeting. May mga patients ako na, nung Zoom meeting, napansin na niya na ganito pala yung itsura ng ngipin niya, na-conscious siya bigla. Nire-review yung Zoom meeting. Kasi di ba ang lapit mo sa Zoom? So, masaka mas kita mo yung sarili mo, mas kita nila yung mga ngipin. Parang, ganyan pala itsura ng ngipin ko kapag ganun. Kapag nasa meeting, ganyan pala yung tingin sa akin ng mga ibang ka-meeting ko. So, doon ang nag-start din yan. It's all about confidence talaga ng isang tao. Kasi dati hindi masyadong napapansin, pero ngayon, in the social media. Lalo na ang mga work natin, nakikipag-usap tayo sa tao, diba? We present ourselves. Parang dati pag vinis, mga beauty queens lang. Usually, yan yung mga Ngayon, kahit parang normal na gusto ka magpabili, basta afford, diba? Basta aesthetics talaga. It will add to the confidence talaga. Yes. Sino ang pwede, anong taon ang pwede, or ilang taong gulang ang pwede na magpa-veneers, Doc Bianca? Well, as much as possible, we don't suggest na, kunwari, nasa teenager era ka pa or 20s ka pa. Kasi, hindi pa naman masyadong, for sure, sa mga ang 20s, ngipin hindi mo. pa siya advisable. Pero pwede naman, pero depende kasi, Doc, diba, sa pag-aalaga na paano ko sira-sira na nga yung ngipin niya. Pero, remind ko lang na bago kami mag-veneers, for example, yung mga ngipin, kailangan ng pasta, kailangan muna namin yung pastahan. Hindi namin yun pwedeng i-veneers nang may mga sira-sira. So, kasama yun sa treatment. Kasi I think 20 below, isa-suggest mo pa ng braces yan eh. Braces. So, kung yun ang kailangan niya. Manghihinayang din kami na mag-veneers ka na. Kasi imagine mo, pag nag-veneer ka na, syempre may konting bawas sa ngipin yan eh. Forever mo nang dadalin yun. So hanggang sa pagtanda na. And kapag nag-a-attend ako ng seminar, lagi ko yan tanong. Hanggang kailan po tatagal ang veneers? Lagi ding question kasi yun ng pasyente. Diba? Hanggang, ilang taon pong tatagal yung veneers? Lagi ko sinasabi, ma'am, hindi ko naman pwedeng sabihin na, kunwari, December 10, matatanggal na po. Ganon. Exactly. In the year of ganon. Parang relasyon lang ulit yan. Hindi mo alam kung kailan mawawala. Pero, sabi yung mga tao, gusto nila ng assurance na tatagal yun kasi gagastos sila. So, ang lagi ko ding sinasabi, may mentor din kami na nagsabi na it will debond, but we don't know when. So, hindi siya forever din talaga na hanggang depende sa pag-aalaga mo pa rin. Because at the end of the day, ang daming nangyayari sa mouth. Yes. At ginagamit natin kumakain tayo. Kaya sabi, depende sa pag-aalaga. So, ang next question, Doc Mi, ay ano ba ang proper maintenance? Kapag nakabitan na ng veneers, ano ba yung mga do's and don'ts sa mga naka-veneers? Bawal bang kumain ng matigas? Pabebe lang ba kumain? Kasi, ano ba, Doc Mi, ang mga usual na binibili sa mga pasyente?
Oo, syempre number 1, kailangan proper toothbrushing. We cannot say toothbrushing lang kasi yung iba hindi naman nila alam yung proper toothbrushing. So kailangan, ang dami na nating videos, mapa-TikTok, sa lahat ng social media, search mo lang, proper toothbrushing, lalabas na yun. May iba pa sumasayaw pa yung mga dentista. So, kailangan din yun. And then, of course, kasama yung flossing, kasama yung paglilinis sa tongue natin. Yung pagpunta sa dentista is very important kasi hindi naman natin kaya i-diagnose yung mga sarili natin. Kahit ako, hindi ko malalaman na, may kailangan na pala akong pastahan. Kahit kaming mga dentista naman, dumudumi din ang mga ngipin natin. Kasi dentista rin kami. Yes, kasi kumakain tayo, ginagamit. Minsan, alam mo yun, sa sobrang pagod, nakakatulog ka, hindi ka rin nakakapag-toothbrush. So, hindi naman perfecto lahat ng tao na magagawa yun. So, kailangan mo ng help from a professional, which is kaming mga dentista. And then, of course, wag makinig sa mga maling information din kasi may mga maling information din na makikita online. So, I guess ang number 1 mo kailangan gawin is makinig ka sa dentista mo and magtiwala ka sa kung anong sasabihin niya after the procedure na ito yung kailangan mong gawin. And make time talaga. Make time to visit a dental clinic. Kung may concern, tanungin mismo sa dentista mo, wag sa ibang tao or sa ibang tao na naka-veneers kasi na-experience na nila yun. So, it's better that way. So, pagkakabit ng veneers, okay na? Normal eating na ulit? Walang About naman dun sa mga kakainin, sabi nila, wag ka daw kakain ng mas matigas sa burger. Pero paano ka naman kakain ng masasarap, di ba? Kung hindi ka kakain ng... May burger na pala ngayon. May ganun sinasabi. Parang hinahalin tulad nila, Doc, sa mga bawal sa braces din. Kasi matatanggalan ng brackets. Si veneers naman kasi, yun nga sabi ni Doc Mia, when it comes to composite, matitibay na yung materials ngayon. Sa porcelain din. Pero, sabi ko nga, at the end of the day, kahit yung totoo nating ngipin, pwedeng mabasag. Kapag kinagat mo yan sa buto or something. So, may limitations kahit yung totoo nating ngipin kapag hindi natin iningatan yung mga kinakain natin. Kung kasi yung iba, lalo na yung iba kumakagat ng yelo. Something like that. Yung iba... Nagbubukas ng bote. Gustong-gustong ubusin yung litid sa buto ng baka. Yung mga ganon. So, kailangan lang ng pag-iingat talaga. Kahit naman naka-veneers or hindi. Yung totoong ngipin natin or yung porcelain na sinasabi natin na mas mataas yung strength properties, kailangan pa rin mag-ingat. So, bali, sa madaling salita, Doc Mia, it should not limit you on eating what you want. Pa rin naman. Ako personally, sasabi ko sa mga denture, kasi nung estudyante ako, ito yung mga old school na sasabihin mo dapat, yung tinuro sa amin ng profs namin na bawal kumain ng matigas, bawal kumain chicharon, lechon, ganyan. Pero, there are patients kasi na kaya na may nakaya basta parang nagamay na nila. Kumbaga sila yung makakaalam kung ano yung pwede nilang gawin at hindi in a way. Syempre alam nila dapat yung limitation. So parang sinasabi ko rin sa patients na nagpangipin nga kayo kasi gusto nyong mag-smile ng maganda, gusto nyong makakain, tapos lahat yun sasabihin ko bawal. Diba? Kaya parang you just have ang i-inform ko sa patients yung limitations na okay, ito yun nga, it's not a natural tooth anymore, nakaband lang to sa ngipin, pwedeng mag-crack. Ang composites, yung mga direct veneers, ang kagandahan lang yan, pag nag-crack siya, madali mong i-repair. So, yun lang. Kaya pwedeng mag-crack, yung mga ganon. Parang balik ka lang din, let us know, ganun lang. Pero, syempre, hindi mo na i-limit yung mga pasyente ngayon kasi ang sarap na, gusto nila, masarap ang kinakain nila at maganda ang mga ngiti nila. Ayan. So, babalikan natin itong ating talakayan. Commercial break lang muna tayo, Doc B. 36 minutes makalipas po ang alas 11 ng umaga. Kung may mga questions kayo, ay sasagutin namin. Sa pagbabalik po ng ating programang Ang Galing Mo, Doc, hatid po sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Magbabalik kami pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Balikan natin itong ating talakayan tungkol po sa dental veneer. So, Bianca, naputol tayo kanina. Sabi mo kaya may isang pasyente ka na... After ko i-cement yung veneers, iwasan na po natin ng kumain ng matitigas. Kasi sinabi niya naman na mahilig siya sa mga buto-buto. Siguro mahilig siya sa mga chicken wings. Ganyan. So, at the end of the day, siguro din, nag-chat-chat, Dok, okay naman, kumain ako ng Hindi mo sila mapipigilan sa gusto nilang gawin. So, ano lang din talaga. Basal ka na lang. Since sila yung may mga, sila yung gumagamit, mas magagamay
say nila kung ano yung pwede nilang gawin. Paminsan, ipupush pa nila yung limit na, siguro kaya ko to. Pero pag natanggal yan, tapos sinabi mo sa akin na ganito ang ginawa mo, wala. Siyempre, may... So, paano yun, Dok? Ano Paano to? yung nangyayari kapag yun may mga ganong instances na pasaway tapos natanggal? Another procedure na naman yun. Pag ganun, sinasabihan ko kasi sila upon cementation or before that, kailangan mo kasi explain talaga lahat. Explain mo na yung worst case scenarios. Kasi kapag may nangyaring hindi maganda, sisisihin ka nila So, before the procedure or after the cementation, syempre i-explain mo na okay po, paano pag natanggal? Sinasabi ko, pag isang buo natanggal, it's my fault. Kasi isang buo siya natanggal, ibig sabihin may mali sa cementation ko, may mali sa bonding. Pero kunwari po nag-chip off yan or something na basag, nag-crack, ang possible po talagang nangyari dyan, may nakain kayo or may nakagat kayo. Hindi po yun magiging fault ko. So kung papalitan po natin, kailangan pong magbayad ulit. Kung natanggal po ng isang buo, it's my fault. Wala pong babayaran. Yun ang sasabihin ko. Kailangan mong explain talaga lahat. Hindi siya mabilis na process na after, okay, bayad, goodbye. Hindi pwede. At saka after nun, sasabihin mo, okay, kailangan mo pa rin bumalik. Kailangan natin ng recall. Kasi yun nga, kailangan mo ring isipin na, pag hindi siya bumalik, pwedeng dumumi, mamaga yung gilag. May gano'n may gano'n na rin ako naging patient na, ay, namamaga na siya. Ganon. So, mas madalas ba dapat talaga pag naka-veneers, Doc, yung pag-visit? Or same sa mga normal na every 6 months? Ako, sinasuggest ko na 3 months talaga. Yun talaga. Kasi, paminsan, syempre, lalo na pag madami kang kinabit, marami kang ginawa. Tao rin naman kami, paminsan, on that day, medyo na-miss namin tanggalin tong isang matulis na to. So, nag-inflame tuloy yung gums. Kaya may recall talaga siya Like, paminsan after a week, ganyan. So, yun, may mga kailangan pala kaming i-polish pa. So, yun yung mga importante naming tinitignan. Saka, yun nga, since meron kang foreign object na dyan sa bibig mo, medyo mas prone ka na rin talaga for cavities, di ba? So, mas, dun namin iniiwasan. Kaya 3 months para hindi na lumala, hindi na magkaroon ng mga cavities yung mga ngipin. Ayun. So, dapat talaga yung relationship sa dentista, wag niyong kalimutan, Kasi diba? pala, kaya sabi kasi namin parang sometimes 6 months is already di ba yun yung normal? 6 months is already too long for a wait na pag may cavity ka na today, kasi hintayin mo 6 months, baka malala na yan. So, kaya pa paano 3 months nga. So, babalikan ng Doc B, yung gano'n ba tinatagal nung veneers, no? Based on your experience, siguro, Doc Mia, pwede ka na magsabi since mas matagal ka sa practice, no? Na, Ako yung yung bumalik sa'yo. So, based on experience lamang ito. Ilang taon yung bumalik sa'yo na parang, ilang taon na yung veneers niya, okay pa rin? Or may ganun bang instances, Doc? Kasi sabi mo kanina, hindi masabi kung hanggang kailan, diba? Oo. Nag-start kasi ako mag-veneers 2021. So, 3 years pa lang. Okay. Pero, yes. Ikaw pero, based on studies na lang. Pero based on my experience, may mga pagkakataon talaga mag-chip. Actually, babaya may na-chip off, may i-repair akong composite Pero na yun, 2 years na. So, depende talaga. Kung may nakain, ganyan. Hindi mo siya masusukat. Kaya nga pag nag-research ka, laging 3 to 5 years, 5 to 7 years. Estimate siya. Hindi siya yung fix talaga na ito lang yung itatagag. Tsaka kahit na anong studies, kahit ilang tao naman, depende pa rin talaga sa kinakain. Pero mas tumatagal. Parang sasakyan din yan Depende sa kung gaano mo. Sasakyan, inaalagaan mo din. Kailangan mong i-change oil and everything. Yes. Sa direct composites, ang pinaka-problema talaga dyan yung luster. Pero kami lang nakakakita nun. Ewan ko for some reason hindi. Okay, so yung luster, medyo nawawala. Kasi kahit after 2 years, parang happy pa rin sila Ang mangyayari dyan na nakikita ng patients is nag-sustain. So, siguro dahil sa brushing, medyo nagagasgas na yung ngipin, ay yung mga veneers nila na composite. Ito yung mga direct yung mga ginawa talaga ng dentista sa clinic na walang prep, walang laboratory. So, yung composite lang. So, yung mga stains, yun yung nagiging problem dyan. So, usually, nakukuha naman sa cleaning, diba? Nakukuha sa repolishing. So, madali lang naman siyang i-repair talaga. Sa veneers, ang pinaka maaga ko talagang na-debond, I think, 2 years nga. 2 years yun. 2 years. Yung yung porcelain veneers, 2 years. Pinalik ko lang naman din. Pero when it comes to, to yung mga nag-crack,
Iniisip ko talaga bigla. Parang mga 2 years talaga eh. 2 years talaga na meron ng issue na in fairness naman, repairable. Hindi naman siya yung talagang Saka ang reason problema nila, talaga. Dok, pinilit kong i-floss. May sumasabi. Tapos Yan, paghila yan. kong gano'n natanggal. May mga gano'n eh. So, hindi na, minsan hindi na namin control yung mga gano'ng bagay din. Yes. Wala, ang kailangan lang talaga nila dyan is balikan lang yung dentist. Yes. Because naman eh. Don't need to- no need to panic. No need to Yes, sabi nga natin, pag mga nagpapaveneers, mga usually beauty queen kasi sparkling white teeth. So, Doc B, yung shade ba nung pagiging maputi niya, kung gaano man siya kaputi, meron ba yung based sa complexion or depende sa pasyente kung gaano kaputi niya gusto? Yes. Kasi kadalasan, gusto talaga nila sobrang puti. Pero ako, nung una, na-appreciate ko pa nga yung sobrang puti nung una honestly. Pero ngayon, hindi na. Hindi na. Mas gusto ko na yung natural looking talaga. Kasi, pag maputi, parang, lalo na kung yung patient mo mistisa, di ba bagay sa kanya yung maputi? Totoo naman. Paano kung morena or, kasi may naging patient ako na, siya, para siyang black. So, gustong gusto niya talaga na bleach one, ganon. Pag ganon, ina-explain ko talaga na hindi ko po ina-advise ito. Mas prefer ko po yung ganitong shade. Pero ang problema kasi at the end of the day, yung gusto ni patient yung masusunod. Pero, depende din sa'yo kung magiging firm ka sa decision mo na, ito talaga yung sinasuggest ko. Kung ayaw mong ito yung gawin natin, you can find another dentist. May mga ganun din kasi. Ako naman, ang concern ko lang sa ganun, kasi may mga naging patient ako na ganun na gusto nilang ipilit eh. Yeah. Ang iniisip ko lang, pag pumunta sila sa ibang dentista, Makikita. ganun din naman yung mangyayari. So, inaano ko na lang. Pag ganun, pinapa-pirma ko sila ng parang form na dinefer nila yung suggestion ko or yung procedure na sinasuggest ko, ganyan. Pero, mas maganda talaga yung natural looking kasi ayaw mo namang pumasok sa isang kwarto na sasabihin nila, parang nakapustiso. Diba? Ayaw naman sabihin nila, ay, napagawa ka. Oo, naka-veneers ka, no? Ay, napagawa ka ng ngipin. Kasi gusto mo, sobrang puti. ang gusto mo yung tipong, parang may iba sa kanya. Ganon na. Ito na ngipin mo. May Ganon. patient ako actually. Ito, na lang, kukwento ko kasi, matagal ko na siyang patient. Tapos, gustong-gusto din niya talaga. Meron siyang favorite beauty queen na puti talaga yung ngipin. So, Usually ganun, may peg eh. Yeah, exactly. Yes. May peg siya. So, sabi ko, huwag na yan. Ang puti-puti, hindi na bagay sa'yo yan. Parang ganun. Kung gusto mo, mag-bleaching na lang tayo. Mag-whitening. Mag-whiten kami. After nun, hindi talaga siya happy. Pero ayoko talaga. Sabi ko, hindi, gusto niya mas maputi pa daw. So, hindi ko pa rin ginagawa until mag-ano na siya sa US, ma-master siya sa US. Nung nasa US siya, nakita niya yung peg niya. Nagpa-picture siya dun sa peg niyang beauty queen. Sabi niya, Doc, ang ganda talaga ng ngipin. So, lalo siyang na-in-love dun sa ngipin. Yes. So, ibig sabihin, parang kasi natatakot din, may fear kami na kung ibigay namin sa iyo, tapos hindi pala bagay, kami sisisihin nyo. So, ngayon, at least yung patient na to, alam niya talaga na ito talaga yung gusto niya. Napatunayan niya talaga after 1 year ata kaming nagaganon na wag na, ano ka ba? Wag na, 1 year kami nagaganunan. Pero nung nakita niya talaga na yun talaga yung gusto niya, binigay ko na. So, sige na. After namin mag-veneers, happy naman siya. So, kanya-kanya ang happiness eh. Kanya-kanya ang aesthetic. So, iba yung aesthetic ko, iba yung aesthetic ni Dr. B, iba yung aesthetic ng patient. So, kung saan na lang siya masaya. So, after naman, napakasaya niya. Kaya, masaya na rin ako kahit na nagkakamot ako. Ang puti talaga niya. You just need to make sure na yun yung gusto ng patient. Exactly. Kasi may mga pagkakataon na pag uwi nila ng bahay, sasabihin ng pamilya nila, hindi bagay sa'yo. Exactly. Patay. Yeah. Patay na, yung iba babalik kasi, sila. Yung iba na papagkamalang, nakapustiso ka, kahit veneers. Diba? Kasi sobrang puti. Babalik sila, Dok, pwede ba nating palitan? Paano pag ganon? Wala pa naman ako nagiging patient na Wala ganon. pa rin, Kasi you nga, need to make sure talaga eh. Hindi ko sino-surprise ang pasyente. May trial talaga. Trial fitting muna. Yeah. Hindi ko yan isi-cement dahil para matapos na tayo. Ilang na. Especially aesthetics na napakahirap Kasi talaga. once na dinikit mo na yan dyan, pag gusto nilang palitan, magbabayad sila ulit. Kasi babaklasin mo ulit yun. Lalo na porcelain. Mas mahirap pa yun. Unless marami kang babasagin budget. mo talaga. So, may patient din ako na
hindi daw alam ng asawa niya na magpapaganon siya. Ay, ma'am, I suggest dalhin niyo po yung asawa niyo. Yeah. Kasi mamaya magkagulatan tayo pag uwi, sasabihin na, ay, mas bagay sa'yo yung dati mo. Mas mahal, may ganon, mas mahal kita dun sa dati mo. Oo, diba? And normally actually, especially during the trial, and especially cementation, hindi pwedeng wala siyang kasama. Dapat ang daming mata, kasi aesthetics to nasa harap to, ang daming matang tumitingin. So, usually may kasama siyang mommy or yung kapatid or yung asawa. Yes. So, mga ganon. Or anak, ganyan. So, dapat talaga maraming tumitingin dun sa ngipin. Kasi, paminsan nahihilo na ako Alam mo yun, pagkatapos ng... Nakaka-stress lang kapag nakita mo yung reaction ng... Oo. yung kapatid. Hindi mo ganun. Tsaka hindi, pag veneers kasi parang big factor siya sa facial structure mo and parang pinaka-look mo So, it's a very critical Kanya-kanya thing, tayo diba? ng tingin. Oo, kanya-kanya Yes. Pero dapat ang pinaka-masasatisfy mo, syempre yung pasyente. Kasi siya yung nagbayad Siya yung susuot. Forever na niyang... Forever na niyang dadalhin yun. Forever nabawasan yung ngipin niya dahil sa veneers na Push yun. na natin. Okay. So, Doc, ano naman masasabi mo? Kasi marami daw ngayon mga nauusong mga ready-made na veneers. Ano ba itong mga to? Yung mga ganyan. Ay, yung paaswang na nakakatawa kasi may nabibili yung para siyang gummy. Yun yung unang nauso Actually, may nag-TikTok na about it, di ba? Na nag-try talaga. Try natin yung nabili online. O, di ba sobrang... Sabi ko nga, ang mga tao kasi, sila, curious, so tinatry nila. Pero, iisipin mo, bibili lang siya online, hindi ka nakamit ng dentista man lang, hindi man lang na-check yung ngipin mo. So, paano kung sira-sira yung ngipin mo, tas nilagay mo yun ng matagal na panahon? Yes. Di lalo ka lang, di bang mapapagastos? Exactly. Lalo ka lang magkakaroon ng problema. Madami kang magiging thoughts na, or regrets na, dapat pala hindi na ako bumili nun. And then, nauso ngayon yung parang, ano ba to? Para siyang binababad sa hot water and then i-mold mo. Pag natuyo siya, maputi siya kasi pag minumol mo parang transparent siya Actually, ginagamit to, nakita ko, yung mga makeup artist. Okay. Tapos yung, kunwari, gagawa silang pangil, ganun. Ginagamit nila yun sa ganun. Yung mga nagko-costume and ano. Pero ngayon kasi akala ng mga tao, nakikita ko pa, isa-shape niya sa ngipin nun, hinahati pa ng mga tao. Sabi ko na, Anong gamit nila? O, diba? Hindi, mamaya tsani yung ginamit. Nakakaloka yung mga Tsaka yung material nun, baka toxic. Baka toxic din. Pwede nila diba? Ma-digest. So, mas okay talaga. At the end of the day, napakahirap magkaroon ng do-it-yourself veneers. Kasi, per patient, iba-iba ang design, iba-iba ang modification na gagawin natin dyan. So, paminsan, hindi isang ngipin lang pala kailangan, di ba? Paminsan, 6, paminsan 8, paminsan 10. So, di ba, kung bibili niya siya online na walang professional help, paano? Hindi ko paki-explain, hindi ko talaga mag-get. So, syempre, at the end of the day, pag nagka-problema, sa dentista din naman kayo babagsak. Yes. So, mainam na sa dentista na lang and din then also, kayo pumunta. I think naman, so far correct me if I'm wrong sa mga listeners natin, pero parang wala namang naging successful talaga na bumili ng veneer online. Yes. Kinabit, naging happy. Diba? Parang wala naman talagang naging successful sa ganun. Kasi nga, hindi mo talaga siya pwedeng, one size fits all. Hindi ganun ang veneers talaga. So, wala pong mga... Walang tao na magkamukha ang ngipin. Yes. At wala pong legit na talagang ready-made veneers. Wala. Actually, abroad may ganun. Yung may nakita ko, Doc, na magpapadala ng impression material. Rubber hindi syempre alginate. And then susukatan nila yung sarili nila, ipapadala nila. Yung mga snap-on. But then, snap-on veneers. But then, snap-on. Pero but then, that's not bought online. Kumbaga parang may personalized. Medyo personalized pa rin yan. Pero ang mga nangyayari ngayon, di ba, yun nga, yung minomold, may mga video na kumalat din dati na pagtanggal nila, wala na, namamagana yung gilagid. Kasi tinry nila sa walang ngipin So, nilagay nila sa walang ngipin, parang bridge, tapos shape lang nila. So, at the end of the day, ayan,
namamagana yung ngipin, nagka-problem pa. So, akala nila nakatipid sila kasi instant smile, instant maputi yung ngipin, pero katagalan, pag ginamit nila yun dahil kumakain, magkaka-problem I think yun ang pinaka magiging issue is perio, yung gums Perio. talaga. Kasi dun tayo, when we are doing veneers, dun kami medyo careful na dapat, kaya kami nagpe-prep hindi pwedeng bulky kasi mas mapapasukan ng dumi. Yes. So medyo careful kami dun. Kaya mag-ingat din kayo sa mga illegal practitioner kasi yeah. parang aside sa braces, parang ito yung next trending line na talagang for aesthetic no? O baka ginagamit sa inyo ready-made. Kasi may mga may mga naging assistant na nag-illegal practice. Kasi nakikita nila na ginagawa ng dentista. Saka yun yung lagi ko sinasabi sa patients ko na, ma'am, hindi lang pwedeng maganda lang. Kasi may mga patient na tatanggihan mo talaga kasi meron tayong gum problem, kailangan muna nating i-address yun. May mga ngipin po tayong kailangan munang i-root canal treatment, kailangan muna nating gawin yun. So minsan hindi nila naintindihan kasi nga gusto nila instant gagawin agad Pero sabi ko, may mga pasyente din kasi na nagtatanong online. Hindi ko sila pasyente, pero ang concern nila is, Doc, nagpa-veneers ako pero may sumasakit. So, dun ko na-realize na, kahit anong ganda talaga ng ngipin nila, diba? kahit naka-veneers, once na may sumakit dyan, hindi na nila maaalala yung ganda. Ang maaalala na lang nila is yung may masakit. Yes. Dahil may ginawa sa kanila. Lalo na may mga instances din na nagpa-veneers, mali yung bite, nagka-TMJ problem. Yan, isa pa yan. Madami. So, kailangan mo siyang gawin ng tama kasi madami siyang pwedeng mangyari na hindi maganda na related sa lahat ng aspect ng bibig natin. Yes. Parang yung pinakamagandang point ni Doc B ngayong umaga, no? Na kapag sumakit na yung ngipin mo, makalimutan mo na lang yung ganda. Hindi mo na kayang magmaganda. Oo, kasi umiiyak ka magsisend naman, sila ng diba? picture. Maganda naman. Pero sila ang nakakaramdam na may mali So, kailangan tama ang practice Yes. din. Kaya nag-aaral din kami further. Yes. Ma-attend kami ng kung saan-saan. Until now, hindi hindi yan. natatapos. So again, aside sa aesthetic, kailangan talagang yung pangangalaga ng ating mga ngipin, no? So Doc B, mga huling paalala para sa ating mga listeners and televiewers tungkol sa kanilang oral health. Siyempre, hindi lang about veneers. Yun, number 1, visit your dentist regularly. Yeah. Sabi nga ni Doc Mia, as much as possible, every 3 months. Kasi may mga tao talaga na mabilis mag-accumulate ng tartar or dumi. Yun, sundin natin yung mga payo ng ating mga dentista. Huwag tayo basta-basta lang manonood online. I mean, madami na rin naman tayong dentista at mga doktor online. Pero mas maganda pa rin na personal na nakita kayo nung doktor ninyo o nung dentista ninyo. And yun, wag agad-agad magta-try ng kung ano-ano na mabibili lang just because gusto nyong makamura. Yes. Oo, kasi kami, nag-a-advise naman kami na, syempre minsan pricey, pero kung yun yung treatment na dapat sa'yo, ibig sabihin yun kasi yung kailangan mo. And hindi pa huli ang lahat para maayos mo yung problema na yun. Parang sa overall health lang natin, importante yung oral health din talaga. Kasi hindi lang, madaming connection yan sa lahat ng buong pangangatawan natin. Hindi lang siya focus sa oral health talaga. So, mapa-veneers o totoong ngipin, visit your dentist regularly. Yun talaga. Dahil ang dentista mo ang nakakaalam ng tamang gagawin sa'yo. Ayan, maraming salamat Dr. Maria Bianca Belay, ating nakapanayam ngayong umaga. Doc, ano ang mga social media accounts mo para sa mga gusto yes, pa? please follow and subscribe. Lahat naman ng social media accounts ko, Smile with Dr. B. Yan. Ayan. Hindi ko nilagay yung pangalan ko, baka ma-search yung mga kanta-kanta ko sa YouTube. Kaya Smile with Dr. B yan. Pero talaga, you can search din naman Dr. Bianca Belay. And kung may questions kayo, hindi naman ako nagpapabayad online. Kung kaya kong sagutin, mag-message lang kayo kung may questions. It's one thing na something na para itulong ko din sa ibang tao. Yung mag-reply ka lang ng masagot lang yung tanong. Kasi yung iba nasa malayo talaga. Yes. And yung iba hindi sila makapunta. So, ayun. So, follow niyo po si Dr. Bianca sa kanyang mga social media accounts. Smile with Dr. B. Again, thank you, Doc. And of course, Doc Mia. Yun, syempre. May TikTok din si Doc Mia. Follow Hindi niyo. Dr. Mia Des, pero hindi ako masyado Pero hindi ako maggumaganyan-ganyan na Oo. Si Doc Mia, ma'am. Sides ng
gum disease. Hindi ako gumagana na. Ako hindi ako nagpapakita eh. Si Doc Mia, puro ngipin makikita Oo, mo. ngipin Pero makikita ma-amaze mo. ka kasi makikita mo yung paglinis ng ngipin. Ang procedures, Dr. yes. Mia De Jesus lang naman ako dyan. Tapos, Ayan. yun nga, of course, lahat nagsisimula sa bahay. So, oral hygiene at home, importante. Brush your teeth with a soft toothbrush and ang toothpaste nyo, 1,500 ppm fluoride. Yun ang kailangan pag 3 years old and above. And then, of course, floss and drink lots of water. Yun ang lagi ko sinasabi. Yes, laging paalala ni Dr. Mia De Jesus. Ako din po ang inyong nakasama, Faith Salaver Clamor. Maraming salamat sa ACS Unique Toothpaste sa pagsuporta po ng ating programang Ang Galing Mo, Doc. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Programang may puso sa kalusugan ng mamamayan. Ang galing mo, Doc! Ang galing mo, Doc! Ang galing mo, Doc! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum